propagation kung saan ang gitnang bahagi or yung middle part ng ating stem ang puputulin at gagamitin upang makabuo tayo ng bagong halaman. So, ang dapat nakatangian nito is galing nga sa gitnang bahagi ng ating stem, hindi sa dulo. Karaniwan may isa o higit na pang nodes, yung bahagi kung saan tumutubo yung mga dahon or yung may mga usbong or buds. So, pinuputol ng pantay o pahilis. So, dapat may haba itong 5 to 10 cm at wala itong terminal buds or dulong usbong, pero kaya pa rin itong tumubo mula sa node. So, paano ito ginagawa? So, pipili muna tayo ng malusog na halaman at merong malusog na tangkay. So, yung hindi masyadong bata o matanda. So, yung sakto lang sa age. So, gupitin or putulin ito sa ilang bahagi bawat isa is dapat may node. So, itanim ang bawat cutting ng patayo or nakahiga, depende sa klase ng halaman, at siguraduhin basa ang lupa upang madaling mag-ugat. So, mga halimbawa ng halaman na pinapadami gamit ito is sugarcane, kasaba, banana, at ginger. So, dumako na po tayo sa softwood cuttings. So, ang softwood cuttings ay isang uri nga po ng stem cuttings din na kinukuha ito mula sa malambot or batang bahagi ng stem. So, karaniwan sa bagong tubo na halaman ito ginagawa, at ito ay ginagamit sa pagpaparami ng halaman na mabilis tumubo. So, ang dapat nakatangian ng soft cuttings nga po is galing sa malambot, berde at batang bahagi ng halaman. So, madaling baluktutin, hindi pa makahoy or hindi pa matigas. So, kadalasang kinukuha ito sa tagsibol o unang bahagi ng tag-init kapag aktibong tumubo ang mga halaman. So, karaniwang haba nito is 10 to 15 cm. So, may dalawa o higit pang nodes. So, paano ito ginagawa? So, pipili muna tayo ng malusog at na halaman at may bagong tangkay. So, gupitin ito nga ng 10 to 15 cm ang haba. Dapat may mga dahon. Tapos, alisin ang mga dahon sa ibabang bahagi ng cuttings. Then, itusok sa malambot na lupa o sa paso. So, pwedeng gumamit ng routine hormone. At panatilihin basa ang lupa at ilagay sa lilim or sa hindi naiinitan. So, yung mga halaman na pwedeng pagawan dito is rose, duranta, hydrangea, bougainvillea. Yun po. Tapos yung mga benefits nito is mabilis mag-ugat kumpara sa mga hardwood cuttings. Mas madaling alagaan at mas mataas yung success rate kung tama ang pag-aalaga. And doon na po tayo sa herbaceous cuttings. Ito po ay isang uri ng stem cuttings pa rin po na kinukuha mula sa mga halamang hindi makahoy o yung tinatawag po natin herbaceous plants. So malambot, matalas at may burden na mga halaman. So ito ang katangian po dapat ng herbaceous cuttings ay galing sa malambot na tangkay nga po or stem na halaman hindi sa makahoy. Karaniwang 10 to 15 cm yung haba. Dapat may ilang nodes at dahon. Madaling baluktutin or putulin gamit ang kamay o gunting. So paano ito ginagawa? Pumili ng malusog at batang halaman na hindi makahoy. Putulin ito 10 to 15 cm ang haba. Siguraduhin may 2 to 3 nodes. Alisin ang mga dahon sa ibabang bahagi ng cuttings, itusok sa lupa or seedling tray. Panatilihin basa ang lupa at ilagay sa maliwanag pero hindi direkta sa araw. So, ang mga halaman na pwede dito is mayana, balsam, tomato, chrysanthemum, impatiens at geranium. So, mga benefits nito is mabilis at madaling mag-ugat. Hindi kailangan ng matagal na paghihintay para tumubo. Maitanim para sa mga ornamentals or vegetable plants. So, yun nga, sa madaling salita, ang herbaceous plants or cuttings ay ang pagputol mula sa mga halaman na malambot na hindi makahoy. Ang tangkay, mabilis itong paramihin at karaniwang ginagamit sa mga ornamental or sa mga gulay. And dito na tayo sa number 2, leaf cutting. So, yung leaf cutting ay isang paraan ng asexual or vegetative propagation kung saan ginagamit ang dahon ng halaman upang makabuo tayo ng panibagong halaman. So, sa ganitong pamamaraan, hindi na natin kailangan ng tangkay, ugat, or kahit ano pa man, basta dahon lamang. So, maaaring tumubo ang bagong ugat or magkaroon ng buds mula sa mismong dahon. So, katangian ng leaf cutting is ginagamit ang buong dahon o bahagi lang nito. So, maaaring may maliit na tangkay ng dahon or wala at ipinabaon or ipinapatong lamang ito sa lupa depende sa klase ng halaman. So, paano ito ginagawa? So, pipili tayo ng malusog na dahon mula sa magulang or mula sa parent plants. So, putulin ito ng maayos, ibaon ang dulo sa lupa or ilatag sa mismong lupa yung dahon. So, panatilihin basa ang lupa at ilagay sa lugar na maliwanag pero hindi direktang nasisikatan ng araw. Mula sa dahon, tutubo ang mga ugat at mga bagong buds. So, ang halimbawa na pwedeng ng halaman dito is African violet, jade plant, bryopylium o katakataka, snake plant,
Tapos, sa mga benefits nito is hindi na kailangan ng stem or ng roots para makapagparami. So, epektibo ang mga succulent or ornamental plants. So, ang simple at madaling gawin, lalo na sa mga bahay-bahay natin. So, yun nga po, ang leaf plant nga po is paggamit ng dahon para tumubo na, para makabuo o tumubo ng bagong halaman or yung tinatawag nating offspring. Kahit walang tangkay, basta maayos ang pagputol at pagtatanim. Tutubuin ito ng ugat na magiging panibagong halaman na katulad ng mga parent plants. So, ang leaf cuttings ay mayroong 4 main kinds. Ito ay tinatawag na partial leaf cuttings, full leaf cuttings, leaf vein cuttings, and the leaf bud cuttings. So, yung partial leaf cuttings is, ito ay paggamit ng bahagi lamang ng dahon, hindi yung buong dahon, upang makabuo ng offspring. So, ito ay pinuputol o hinahati-hati ang dahon sa ilang piraso. So, ang bawat piraso ay maaaring tumubo o maging offspring. So, madalas ito ay ginagamit sa begonia or sa snake plants. Tapos, ang full leaf cutting naman, ito ay ang paggamit ng buong dahon upang makabuo ng offspring. So, yung buong dahon ang kinukuha, minsan may maliit pang tangkay na kasama. So, itinatanim ito sa lupa at tutubo ang ugat mula dito. So, madalas gamitin ito sa mga African violet or jade plant. So, yun nga, sa madaling sabi nga, ang full leaf cutting is buong dahon and ang partial leaf cutting is bahaging dahon. Leaf vein cutting. So, ito ay isang paraan ng vegetative propagation kung saan ginagamit ang maliliit na bahagi ng dahon na may ugat or mga beans upang makabuo tayo ng offspring. So, pinipili ang bahagi ng dahon kung saan makikita na may mga beans or ugat na. So, pinuputol ang dahon na maliliit na piraso na may kasamang isang ugat o bahagi ng ugat. So, itatanim ang mga piraso sa lupa ng patagilid at bahagyang nakataas. So, mula sa ugat, tutubo ang mga bagong usbong or ugat. So, paano ito ginagawa? Pumili ng malusog na dahon mula sa halaman, gupitin ito na maliliit na piraso. Bawat piraso ay may kasamang ugat. At ilagay ang mga piraso sa lupa, bahagyang nakalubog lamang, hindi lahat. So, panatilihim basa ang lupa at ilagay sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw. So, maghintay ng ilang linggo hanggang tumubo ang mga bagong offspring mula sa mga piraso. So, ito ay ginagawa sa begonia, African violet, at peperomia. Sa root cuttings, ito ay paraan din ng vegetative propagation kung saan ginagamit naman natin ang ugat ng halaman upang makabuo tayo ng bagong halaman. So, sa pamamaraang ito, pinuputol ang bahagi ng ugat at